kasagutan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ngayong umaga po, makakapanayan po natin po ang presidente ng Alliance of Concerned Transport Organizations or ACTO nationwide. Makakasama po natin po sa ating pong linya via Zoom si Ma'am Liberty De Luna ng ACTO nationwide. Pabati mo na po natin po, no? Magandang umaga po, Ma'am Liberty. Wala yung video ni Ma'am Liberty. Ma'am Liberty, magandang umaga po. Kasi kakamustahin po natin po itong ano po na ito, no? Yung pong lagay po ng mga drivers po natin, particularly isa po sa may maraming miyembro po ang ACTO sa buong bansa. Okay, at ito, pabati muna po natin po. Magandang umaga po, Ma'am Liberty De Luna. At ang inyong pong pagbati po sa lahat po ng mga tagapakinig, taga-subaybay po natin. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao po. At sa inyo po, Sir Idol Mark. At sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo at nanonood. Good morning po. Good morning po. Pero ang unang tanong po natin, Ma'am Liberty, kamusta po kayo? At kamusta po yung ating po mga miyembro ng ACTO? Okay naman po, medyo nagtitiis po at halinawa na bumaba na po yung presyo ng ating langis. At hinihiling ko rin po sa ating presidente yung ating mga ayuda, fuel subsidy, yung ating mga service contracting, Sir Idol Mark, na sana lahat po maka-avail po nito at kawawa naman po. Hindi lang po dito sa Metro Manila, ganun din po sana sa mga probinsya po natin. Opo, Ma'am Liberty, ang sabi po ng DOE ng ating pong pamahalaan, malabo na bumalik po ito sa nasa 50 mahigit o 60 pesos mahigit po na presyuhan po ng petroleum products. Doon pa lamang po noon, pinapanawagan na po natin na mas mapababa pa. Pero ngayon, pumapalo po ng 80 hanggang 90. Ito pong presyuhan po natin. Papaano po ito naapektuhan yung inyo pong mga miyembro, ang ating pong mga tsuper, Ma'am Liberty? Talaga pong hirap na hirap po kami. At buti nga po at medyo bumaba tayo ng pa 20-20, pa 10-10 at yun nga po ang hinihiling namin. Kahit hindi po bumaba agad-agad po yan na Sir Idol Mark. Sana humihingi po ako sa ating presidente na harinawa mapagbigyan po kami ng kahit piso o 2 piso na pagtaas ng ating pamasahe nationwide. Opo, sa pananaw po ninyo ba, sapat po ba sa ngayon yung hakbang na ginagawa po ng gobyerno para matugunan po itong krisis po sa gasolina? Although talagang gipit at kulang talaga, Sir Idol Mark, pero nagpapasalamat din ako sa ating Presidente Marcos, sa ating DOTR, sa ating LTFRB Attorney Vigor Mendoza, na kahit papano malaking tulong na rin po to sa amin. At kahit papano nakakabili kami kung magkakaroon po ng service contracting sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, malaking tulong po to. Ganun din po sa ating mga mananakay na mapagserbisyohan po namin sila ng maayos at maihatid namin sila sa kanilang mga papasukan, sa kanilang mga eskwela, lalo na yung mga college, at sana ganun din po yung ating mga senior citizen, yung mga PWD, na although may 20% discount po kami, sila na makukuha sa mga operators, sa ating mga drivers, okay na rin po yan. At least kahit papano, kumikita po ngayon. Kapag may service contracting po, Sir Idol Mark, kumikita po ang ating mga drivers at operators po dito. Opo. At may pangkurun pa po kahit papano dahil krisis nga po. At although hindi naman kasalanan ng ating pamahalaan to dahil nga gera nga po dun sa Iran at dun sa Amerika, ang dami na pong nadamay na bansa dahil nga sa ganung sistema na
na sa crisis ng ating kurudo, talagang hindi lang naman tayo ang naghihirap. Mhm. Kaya naisip ko rin naman na maraming salamat at natugunan din po yung sigaw ko po, yung hinaing ko po nung March 23 nung kami ay nag-strike kasama ang NFTC Federation ng mga cooperatives at korporasyon. Ganun din po sa ACTO, sa members ng ACTO nationwide. Mhm. Ma'am, yung service contracting po natin po dito, so far, ilan po ang ano po ito? Meron pong mga miyembro po ninyo, estimate po nationwide na binibigyan po ng service contracting ng ating pong gobyerno para at least magtuloy-tuloy po itong pasada at public service po sa mga kababayan natin. Eto po Sir Idol Mark, ang inuuna po nila dito, syempre yung mga long run po na mas maraming taong sumasakay. At pangalawa, eto mga short routes natin na siguro mabibigyan din naman sila dahil tumutulong din naman yung ating mga local governments doon sa pagdilibring sakay kagaya ni Mayor Isko Moreno na ngayon ay nagpapatupad na po ng libreng sakay doon sa mga short roads po. Sila po yung nagbabayad sa ating mga drivers at operators at ganoon din po may bayad din po yung ating boundary na sinasabi na pangsamantala maibsan po yung aming paghihirap sa hanay ng transport sector, sir. Mhm. Ma'am Liberty, sang-ayon po ba kayo doon sa sinasabi po ng ating pong gobyerno? Particularly, yung sinasabi po ng Department of Energy at Department of Finance na hindi po sagot yung pong pag-alis ng excise tax sa gasolina kasi makikinabang lang daw dito ay mga mayayaman. Kaya ang propose na lamang nila para targeted magbigay ng diskwento dito sa mga driver instead na alisin yung total yung excise tax. Ano po ang pananaw po ng akto po dito? Pero kung matatanggal po yung excise tax, malaking tulong po sa amin. Kagaya ngayon po, from 160, 150, 170, di ba iba-iba po yung presyo ng ating Opo. mga petrolyo. Pero bumaba na po dahil napirmahan na po ng ating Presidente Marcos yung excise tax na yan. Malaking tulong po yan na Sir Idol Mark. At nagpapasalamat din po ako sa ating Presidente at agarang tinutugunan yung aming mga pangangailangan dito sa hanay ng transport sector. At hindi lang din naman makikinabang dito sir yung yung public transport ganun din po sa private transport. Ma'am Liberty, linawin ko lang kasi ang sinasabi po kasi ng gobyerno po ngayon, lalo na ng Department of Energy and Department of Finance, they're insisting na wag alisin yung excise tax sa gasolina. Despite ang gagawin na lamang nila is targeted, magbigay na lang ng diskwento dito sa mga driver na ito. Sang-ayon po ba kayo dito po sa sinasabi po ng DOE at saka DOF na hindi alisin ang excise tax? Kasi pag inalis yung excise tax daw sa gasolina, talagang ang makikinabang lang daw, mayayaman lang daw. Siguro hindi naman po totoo yun. Kasi ngayon natanggal na nga po nila ng ating presidente, po inirmahan niya na bumaba po yung ating produkto ng langis sa ating mga gasolinahan, Sir Idol Mark. At kung ano yung mas maganda na dapat nakikita po ng ating gobyerno, siguro medyo pag-isipan din natin at ganun din kung maganda naman Sir Idol Mark, pwede na rin siguro yan Okay. na tanggapin. Opo, siguro mensahe po ninyo doon sa ating pong unang-una, yung pong mga mananakay po natin po kasi syempre andyan po yung ano po nila, iniisip po nila baka bukas makalawa, ito naman po tumas yung pamasahe. Linawin ko lang ma'am, no, yung pong pamasahe po natin at as it is pa rin po yung ating pong minimum fare. Yes po, hindi pa naman nagtataas. Pero kung ito po ay magtutuloy-tuloy Sir Idol Mark, pero parang isa to sa mga nakikita namin na kailangan ng ating Presidente Marcos na sana maitaas muna kung magbibigay po sila sa amin ng provisional fare increase, malaking tulong po to. At pagkababa naman ng ating gasolina na bumalik naman sa normal, pwede naman nilang bawiin po to. Okay, sige. Anyway po, siguro mensahe po ninyo sa gobyerno at sa mga mananakay po natin para maintindihan po nila
at maging magkaroon po sila ng malasakit din sa mga nasa transport sector, particularly ito po mga drivers po natin ng mga public utility vehicles. Okay. Sa ating gobyerno, sa ating Presidente Marcos, ako po yan nananawagan din po sa inyo. Kung ito po ay magtutuloy-tuloy din po, siguro po mabigyan niyo po kami ng fair increase. Ito po yun, para makatulong din po sa amin to. Dahil sa bawat akyat at panaog ng ating mga commuters, malaki pong tulong to. Pambili ng aming mga bigas at ng aming mga ulam sa aming hapagkainan. At ganun din naman sa mga commuters natin na nanawagan po ako nationwide din, na sana po maintindihan niyo po yung aming mga sa loob kagaya niyan, kabilat kanan na po yung strike, yung mga panawagan na talaga pong naghihirap na po ang hanay ng transport sector. Sana maintindihan niyo po kami dahil kung patay na po yung kabayo, paano kami makakabiyahe po? Para pagserbisyohan kayo ng maayos. At ayaw naman po namin na maparalisa po namin kayo or mag-strike ang akto, mag-strike ng mag-strike. Ang panawagan ko lang po dito ay sana maintindihan niyo po kami at sana magmahalan po tayo kasi mahal naman namin ang aming mga pasahero. Dahil sa mga pasahero natin, Sir Idol Mark, kami po ay nabubuhay po para dito. Ito ay negosyo na namin at business namin ng mahabang panahon na po. Opo, Ma'am Liberty, so far wala pong naka-line up na mga anumang strike at pag-participate ng akto sa ngayon po? Sa ngayon po, hindi na po, wala po akong sinasaliang strike or what. Kasi naibigay naman ng ating presidente yung aking hinihiling na subsidy, service contracting, fuel subsidy, at etong subsidy naman ng ating mga kurudo, halinawang paunti-unti po maibabato. Kahit hindi po muna bumalik sa tamang presyo ng 55, halinawang kagaya ng ginagawa na ngayon at 2020, pasampu-sampu binababa po sir, maligaya na po kami doon. At ang ating gobyerno, talagang nakaantabay naman po sa hanay ng transport sectors. Hindi man lahat natutugunan, siyempre tao lang naman po tayo at ito naman po ay naiintindihan ko rin na hindi naman kasalanan ng ating gobyerno to. Ito ay gera sa Iran at doon sa Amerika na marami na ring countries na nadadamay po dito. Kagaya natin, nag-crisis na rin po tayo. Kaya nauunawaan ko po ang kalagayan natin at kalagayan ng gobyerno. Siyempre, hindi naman po nila Sir Idol Mark agad-agad matutugunan kami, pero hinihiling ko po sa ating gobyerno, sa ating Presidente Marcos, sa ating DOTR, sa ating Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB Chairman, na sana po lahat po mabigyan kagaya ng ayuda natin, yung sa DSWD, ganun din po sa ating mga subsidy, na harinawa po na ito ay mapaikot, ma-avail po ng lahat ng transport sectors nationwide, lalong-lalo na po yung service contracting po. At nanawagan po ako sa ating gobyerno pa rin po Sir Idol Mark, yung ating moratorium na sana mapirmahan na po nila para ganun din po magkaroon ng kontrata sa mga bangko, sa land bank, doon po sa mga private banks na inutangan na po namin nationwide, na sana po mailabas na po nila yung moratorium, yung kontrata po ng mga bangko at ng gobyerno na wag muna kaming magbayad. Kung pwede, yung tubo na lang muna, yung penalty. At after 3 months o 6 months, i-reconstruct na lang po namin para mabayad na po kami ng tuloy-tuloy kung ito ay matapos na po yung ating crisis. Talaga wala po kaming kinikita, sir. Talagang hirap na hirap po kami. Ito nga po, kung mabibigyan. Mga magkano na po yung parang pinakamalinis sa take-home pay natin ng mga drivers ngayon? Kung magkakaroon po tayo ng service contracting, maka-avail po sila. Siguro may 800 or 1,000, parang ganun. Kasi yung 1,500 or
kung mga 700, basta yung 1,000 plus dun sir, bali mapupunta po dun sa ating mga diesel. At yung matitira pang isang para naman sa boundary, kung magkakaroon tayo ng 3,500, 4,000 na malaking tulong po tong service contracting po natin, Sir Idol Mark, sa lahat ng transport, public transport nationwide po. Apo, Ma'am Liberty De Luna, ang presidente po ng Acton Nationwide. Maraming salamat po and thank you for taking our early call, ma'am. Yes po, thank you rin po para doon sa pag-iimbita nyo sa akin at pag-interview nyo, Sir Idol Mark. Maraming salamat po. At sa lahat nakikinig sa inyo at nanonood sa mga panutuntunan nyo araw-araw, maraming salamat po at God bless you po. God bless po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News Prime Edition.